Magandang araw po sa inyong lahat mga kaibigan. Ito si Rose Ulangon. Sa programang Gabay at Aksyon, punong-puno po tayo ng mga aksyon at serbisyo. Sapagkat mula po sa lalawigan ng Laguna, kasama natin ang Agila, Governor George E.R. Ejercito Estregan. Ito ang bagong Laguna. Una sa lahat, ito na po ang Alagang Ehersito, 24 oras, serbisyo publiko, Lunes hanggang Linggo. Ang bagong Laguna! Number 1, ang lalawigan ng Laguna. Mula sa Pagsanaan Laguna, number 1 sa turismo. The tourist capital ng province ng Laguna, Pagsanaan Laguna, Mayor Maita Ejercito Estregan. Lagaslas ng ating pangarap upang marating bukas na kay ganda. Sa bagong pagsanghan, lahat ng masaya. At mula sa lalawigan ng Cavite, ayan, kasama natin Mayor Omil Poblete ng Silang Cavite. At ganun din po sa Bulacan, ang number 1 municipality, walang iba kundi ang Marilao Bulacan Mayor Tito Santiago. At kasama din po natin ang talagang pioneer sa Gabay at Aksyon, mga kaibigan, the Princess Mayor Arlene Arcillas ng City of Santa Rosa, Laguna. I would like to welcome you all to and view the different programs and activities of the City of Santa Rosa here in the province of Laguna. Our city is tagged as the number 2 next wave cities of the Philippines, the ICT hub of South Luzon, the Lion City of South Luzon, your gateway to success. At ang ating pong patuloy na umuunlad at ngayon ay Billionaire City na, walang iba kundi Mayor Len Alonte sa Unlad Binyan, Aksyon Binyan. At syempre, sa General Trias Cavite kasama natin ang magkapatid. Walang iba kundi ang dating mayor ng Gentry, congressman na siya ngayon, John Ferrer, at si Mayor Oni Ferrer ng General Trias Cavite. At ang lahat ng yan, dito lamang sa programang Gabay at Aksyon. Ito po ang inyong lingkod, Congresswoman Emmy Calixto. Nakikita nyo, nakakausap nyo, kasama nyo, at tapat kayong pinaglilingkuran. Ang aking dalangin sana ay patuloy mo kayong magtiwala sa mga namumuno sa pamahalaan. Kami po ay maglilingkod ng tapat para sa inyong lahat. Magsama-sama po tayo, Unlad Binyan, Aksyon Binyan. Tuklasin, mahalin, alagaan natin ang sariling atin. Ang Laguna ngayon ay the number 1 province and the best place to visit, to invest in, and to live in. Number 1, ang lalawigan ng Laguna. Mahusay kasi, San Pedro kasi. Walang imposible, basta sama-sama po tayong lahat. Arengkadang paglilingkod, sulong sila. Manalig lang po kayo at kayo po ang siyang aking nagiging inspirasyon. Ito po ang Tito Santiago, sulong pa, Marilao. po kami ngayon sa Lyceum of the Philippines. Ang dating congressman, na ngayon po naman talaga very supportive sa mga youth organization sa kanya bayan sa General Trias Cavite.
mga kaibigan ng kapatid ni Congressman John Ferrer, walang iba kundi si Mayor Omi Ferrer. Mayor, good morning. Good morning. Magandang umaga po sa inyo. First, welcome to General Trias. We've been holding this summit for the past 3 years to give our young leaders, potential young leaders, an opportunity to hear. We've always lined up good speakers for them, ideal youth leaders, so for them to absorb, diba, the best practices. We have 5 resource speaker, and Senator Marcos is one of them. And very timely yung topic, which is yung consultation niya for the SK elections. It's about time that we introduce reforms. The elected leaders, or those will be elected to the SK, will be old enough then to have a proper decision on what's right and what's wrong, how to serve the community. Masyadong bata Nag-aaral pa sila, may istorbo yung pagpasok nila dahil kailangan sila umattend ng sesyon. Minsan, minor pa sila, they have to sign documents. Kasi it involves funding. Sana mabago yung mga yan. I've been a mayor for only a little over a year. This is my first term as a mayor. My brother's term, General Trias, was cited as the 5th most competitive municipality in the country because of the changes that we've also introduced. Meron po kasi tayong mga naka-line up pa na scholarships, especially sa mga health sector, mga barangay health workers po. So, nakita po kasi natin na talagang napaka-unlad na ng bayan ng General Trias, at alam ko po matutulungan po ito ng ating leader, ni Mayor. Yes ma'am, taon-taon po talaga ginagawa po natin to. Sa paniniwalang ang kabataan talaga ay andyan ho ang pag-asa natin bayan. Unti-unti di-develop natin ang ating mga kabataan at magkaroon sila ng malaking bahagi po dito po sa ating lipunan. Kami suporta kami doon sa na sana ay mabigyan ng pagkakataon ng SK, maireforma. No? Hindi nasasabing perfecto ang sistema ng SK, dapat natin baguhin, i-reform natin, pero definitely hindi dapat ito tanggalin. So, kamusta po kayo ngayon dyan sa Congress? Kasi alam naman natin, wala na yung PDAP. Nakasurvive naman po, no? In fairness din naman po sa ating mga sekretary sa iba't ibang ahensya, hindi sila namumulitika. So, kapag tayo naman lumapit ng proyekto para sa distrito, ito naman yung pagbibigyan. Sa ating mga kabataan, ang sa akin hong pakiusap ay let us all actively participate sa lahat ng affairs na atin sa eskwelahan, sa bayan, sa probinsya at sa ating bansa. Maswerte ang ating mga kabataan dito sa General Trias at sa nasasakupan ng 6th District kasi meron tayong mga leader na katulad ni Mayor Omi Ferrer at ni Congressman John Ferrer na ang talagang adhikain ay mahubog kayo para kayo naman ang susunod na maging leader. Kaya pag kayo ay naging leader na, kung ano man yung nakita nyo dito sa mga taong humuhubog sa inyo, sana gawin nyo rin sa mga susunod na henerasyon. Sa ating mga kabataan, huwag kayo mawawala ng pag-asa. The best is yet to come. We're producing now good young leaders. Sabi nga, nasa inyong pag-asa, hindi yan worn out cliche. Patunayan nyo, for as long as naniniwala kayo dyan, maninindigan kami na kayo nga ang pag-asa din natin. Ito po ang inyong lingkod, Mayor Omi Ferrer. Bawasin nyo para sa ating R1 and only Gen 3.